Magandang gabi po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga doktrina at katuruan po sa Biblia. At ang ating pong segment, ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. At ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa pamumuno at ang ating pong bibigyang linaw at tugon ay ang katanungan na ipinagbabawal po ba sa babae ang mamuno sa iglesia? I would repeat, ipinagbabawal po ba sa babae ang mamuno sa iglesia? Bago po tayo pumalaot mga kapatid, we have to consider on how to interpret the scriptures. Una, we have to interpret it grammatically. Titingnan po natin ang grammar and then interpret it contextually. Ibig sabihin, titingnan natin ang konteksto sa mga sinisipi nating mga talata and then interpret it harmoniously. Ibig sabihin, dapat ang mga talata sa Biblia, it will complement each other. Dapat hindi po nagkukontradict and then interpret it historically. Ibig sabihin, i-consider po natin ang background, political background, religious background, geographical background, cultural background, o ano pa man na mga background na pwede po natin i-consider. Ngayon mga kapatid, ang talatang kanilang pinagbabatayan ay nasa 1 Timothy 2:11 and 12. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Ngunit hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo at agad na po nilang ikukonclude na ang babae dapat manahimik at ang babae dapat hindi magturo. Ngayon mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, we have to consider it at interpret po natin ito contextually. Tingnan po natin kung tayo ay bumasa sa 11 and 12, magsimula po tayo sa verse 9. Sabi po dito sa verse 9, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Dahil ang mga babae nga po noon, very seductive ang kanilang mga kasuutan and they would rather mas lalong pinapahalaga nila yung mga outside appearance rather na pahalagahan at ayusin nila ang kanilang puso, yung kanilang inner being. At hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae mag-aral na tumahimik ng may buong pagpapasakop, ngunit hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno. Saan daw po? Sa lalaki, kundi tumahimik. Hindi po sinabi sa iglesia. Maliwanag po na sa lalaki. Kahit po grade 1, mga kapatid, kahit wala pong pinag-aralan, kapag basahin po ang talatang 12, ay maiintindihan po ito agad. Ulitin po natin. Ngunit, hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Hindi sinabi sa iglesia, kundi tumahimik. Ngayon, mga kapatid, ipagpatuloy natin sa 13:14. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. So, kinote ngayon ni Paul ang account ngayon o pangyayari sa buhay ni Adam at saka ni Eva, na nauna si Adam i-create bago po si Eva. So, ano po ang pinag-uusapan po dito? Bakit po natukoy po ni Pablo ang tungkol po kay Adam at kay Eva? So, balikan po natin sa Genesis. Ang sabi ng Genesis 3:16, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. So, ang pinag-aaralan po pala ay about submission. Kaya pala po natukoy ito ni Pablo kay Timothy kasi ang gusto niya pong iparating na kailangan ang babae magpasakop nga po sa lalaki sapagkat si Adan ang unang nilalang at saka po si Eva. Ngayon, ipagpatuloy po natin mga kapatid. Originally po, nang lalangin ang lalaki at babae, ito po ang mababasa natin sa Genesis 1:27 and 28. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At verse 28, at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos,
Kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, originally, mapalalaki man o mapababae, pariho po silang binasbasan ng ating Panginoon at pariho po sila binigyan ng kapangyarihan. Ngayon, mga kapatid, para po lalo natin mas maintindihan, balikan po natin ang 1 Corinthians 14:34. Isa po ito, mga kapatid, na kanilang pinagbabatayang talata. Kanina maliwanag, mga kapatid, na ang babae ay mag-aral na tumahimik at hindi po ipinapahintulutan na magturo ni mamuno sa lalaki. Maliwanag po na hindi po yon sa iglesia. Ngayon, ito po ay isang talata na kanilang pinagbabatayan na ang sabi po dito, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. O kita mo, magsitahimik daw sa mga iglesia sapagkat sila'y pawang walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Bago po natin ipagpatuloy, mga kapatid, remember na ang author at ang sumulat ng Timothy ay si Pablo, at ang sumulat din po dito sa Corinto ay si Pablo. So, iisa lang po ang author, isa lang po ang nagsasalita po dito. Kaya kung binabanggit kanina ang pagpapasakop sa Timothy, at ang pagpapasakop na yon ay nauukol po sa asawa, hindi po sa iglesia, ito rin po ay binanggit ni Pablo. Muli, basahin po natin, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita kundi sila'y pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Ngayon, ipagpatuloy natin, mga kapatid, kasi ang binabasa natin 34. I-context natin muli. Magsimula tayo sa verse 33. Sabi po dito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kasi, mga kapatid, mamaya isasum up natin, ang Corinthian Church kasi, ito po ang church na pinakamagulo. Kaya, gaya sa lahat ng mga iglesia, ng mga banal, ang mga babae ay magsitahimik. Take note sa salitang magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan, 35. At kung ibig nilang malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay ng isang babae ay magsalita sa iglesia. So kung makikita po natin, mga kapatid, ang instruction ni Pablo, kung mayroon silang gustong i-clarify, ay itanong nila sa kanilang asawa, sa kanilang bahay. So para bang lumalabas na ito ay usaping mag-asawa. Kasi pangit nga naman, nasa iglesia, tapos magtatalo sila kung ano po ang pag-uusapan nila tungkol sa kanila bilang mag-asawa, is mahalay nga po naman talaga, mga kapatid. Kundi ang sabi niya, kung kayo, sabi niya, at kung ibig nilang malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay ng isang babae ay magsalita sa iglesia. Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, na magsalita ay mamaya ipapaliwanag po natin. Ngayon, ipagpatuloy natin sa 27 hanggang 29. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag hihigit sa 3 at sunod-sunod at ang isa'y magpaliwanag, datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at saka sa Diyos. So, ang binabanggit po pala dito, mga kapatid, na magsitahimik sa iglesia, ay tungkol po pala, ang konteksto nito ay tungkol po sa speaking in tongues. Na ang instruction ni Paul, kung ang sino, sabi niya, kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod at ang isa'y magpaliwanag, datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. So ulitin ko, mga kapatid, maging mapanuri ho tayo. Ang pinag-uusapan po dito, ang konteksto po dito is about speaking in tongues. Kaya ang sinasabi po doon, mga kapatid, ay magsitahimik, yung mag-aral ang babae na tumahimik, ay kapag nag-speaking in tongues at wala na pong tagapagpaliwanag, hindi po ito pamumuno ang pinag-uusapan, mga kapatid, at hindi rin po ito, mga kapatid, pagtuturo ang pinag-uusapan, kundi ay speaking in tongues.
At sabi nga po sa 29, at ang 2 o 3 sa mga propeta ay magsipagsalita at ang mga iba'y magsiyasat. So ngayon, kung mayroon pong nag-speaking in tongues, tapos ngayon po ay mayroon pong tagapagpaliwanag. Ngayon kung mayroon nagpapaliwanag, kailangan po ang mga propeta ay sila po ay magsisiyasat kung lahat po ng kanilang pinaprophesy is accordingly sa banal na kasulatan. Ngayon, dagdag pa ho, ipatuloy natin sa verse 36 hanggang 40. Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta, o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinulat ko na pawang utos ng Panginoon. So, kaya nga po, mayroong pagsisiyasat kung mayroong nagpa-prophesy, may nag-speaking in tongues, tapos may nagpapaliwanag or nagpa-prophesy, mga kapatid, kailangan i-consider yung mga naisulat na po, nakautusan ng Diyos sa pamamagitan po ni Pablo. Ngayon, ipagpatuloy natin sa 38. Datapwat kung ang sino man ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kasi kung ikaw naman ay walang alam, wag kang maging maingay doon sa kapulungan. Manatili ka na lang mangmang o walang alam, ang sabi ni Pablo. Sa 39, kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng wika. So this is the context It's all about speaking in tongues sa mga nagsusuri at sa ating mga kaibigan. 40, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Kaya tulad ng binanggit ko po kanina, ang Corinthian Church, ito po ay mga church na pinakamagulo. At ang gusto lamang po ni Paul ay gawin na may kaayusan. Halimbawa nga po yung pag-speaking in tongues, wag po hihigit sa 3. At kung walang mag-i-interpret, magsitahimik sila. At ngayon, kung mayroon man tagapagpaliwanag, siya sa atin. At kung iyon lahat ay naaayon ba sa Scripture. Ngayon, remember mga kapatid na ang Corinthian Church ay influence po yan ng Ephesians Church and Grecians. Ulitin ko po ang Corinthian Church were greatly influenced by Ephesians Church. At ang Ephesians Church is greatly mga kapatid, influenced by Grecians. At ito pong Corinthian Church is lack of order. Kaya dito po sa Grecians, mga kapatid, ulitin ko na inimpluwensyahan ng Grecians ang Ephesians naman inimpluwensya ang Corinthians. So, nandito po yung pagiging lack of order. At remember mga kapatid sa Grecians, kailangan po natin dito consider, doon po nagmula yung idolatry dahil marami silang mga goddess. Naandun po ang sexual immorality, naandun po yung prostitution, naandun po yung homosexuality. Kaya nababanggit po yan sa Book of Corinthians. At naandun po yung marital problems, naandun po yung divorce, yung paghihiwalay, at maging po yung submission ay problema po yan sa Corinthian Church. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, kung ikaw na asawa, sabi niya, mag-aral kang pasakop sa iyong asawa. Ngayon, kung mayroon kayong usapin, pag-usapan nyo sa bahay. Kasi ang isang hindi submissive na babae, magulo po yan. Hindi po yan makikinig sa lalaki. Kaya ang Diyos ay Diyos ng kaguluhan, sabi ni Paul. At kung kayong may gustong malaman, itanong nyo sa inyong asawa sa inyong mga bahay. Kaya ganito po yun mga kapatid Ang background, ito po ang Grecians, doon nagmula ang idolatry, yung sexual immorality, yung prostitution, homosexuality, at maging yung marital problems, yung divorce at saka submission. Ito po ay naipasa sa Ephesians hanggang Corinthians. Kaya ito po ang inaayos ngayon ni Paul, mga kapatid. Kasi ang mga babae nga unsubmissive, kaya inaayos at kailangan matuto silang magpasakop. Ngayon, tingnan po natin sa 1 Corinthians 11:5. Datapwat, ang bawat babaeng nananalangin o nanguhula, o kita po kung sasabihin natin na bawal ang babae maging propeta, bawal ang babae maging pastor, bakit dito yung babae nanguhula at nananalangin? Sabi dito, datapwat, ang bawat babaeng nananalangin o nanguhula na walang lambong ang kanyang ulo. Ang lambong na tinutukoy po dito ay hindi po veil, kundi yung buhok mismo. Niwawalan ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin ng kung kaniyang inahitan. So, ngayon, maliwanag na kapag ang babae daw po ay nagpaahit,
it represent mga kapatid na, or symbolic po yun na hindi sila nagpapasakop sa kanilang ulo. Ibig sabihin ng ulo, pinuno, mga kapatid. Kaya kung makikita po natin, ang isang babae, pag mahaba ang buhok, simboliko po yun, mga kapatid, na nagpapasakop siya sa kanyang ulo o pinuno. Tingnan po natin, mga kapatid, dito sa verse 3. Datapwat, ibig ko na inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Kaya ulitin ko, ang buhok ay simboliko po ito ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, at kung magpapaahit siya, it means rebellious siya sa kanyang asawang lalaki na siyang pangulo niya. Ngayon, mga kapatid, pagpatuloy po natin. Sa Old Testament, mga kapatid, ay hindi lamang po mga lalaki ang tinawag ng Diyos, kundi pati po mga babae. Tingnan po natin si Deborah. Si Deborah po ay isang propetesa. Judges 4:4, si Deborah nga na propetisa, asawa ni Lapidoth, ay naghukom sa Israel ng panahong yaon. Mga kapatid, ang salitang naghukom, ibig sabihin pinuno. Ngayon, sa bagong tipan naman, sa Luke 2:36, at naroon din naman si Ana na isang propetesa, anak na babae ni Phanuel, sa angka ni Aser. Siya'y lubhang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. So maliwanag, mga kapatid, na in the Old Testament may propetesa at even in the New Testament ay may propetesa. Ngayon, i-consider po natin, in the Old Testament po kasi, hindi po lahat tumatanggap ng banal na espiritu. Ang mayroon lamang espiritu, mga kapatid, ay yung mga hari, mga saserdote at mga propeta. Subalit, pagdating po sa bagong tipan, mga kapatid, sabi sa bagong tipan, both women and women ay makakaranas po ng banal na espiritu. Tingnan po natin ang hula sa Old Testament sa Joel 2:28 and 29. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, ang iyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang iyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Ulitin ko, ito po ay propesya regarding po sa pagbaba ng banal na espiritu o pagbuhos ng banal na espiritu. At ito ay naganap nga po sa bagong tipan at mababasa natin sa Acts 2:16 and 18. Sabi po dito, datapwat ito yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, regardless kung lalaki o babae, at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manganguhula, at ang iyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Tiknot po sa mga skeptic nating mga taga-subaybay at kaibigan, ang lahat, wala na pong mga gender, lalaki man o mapababae, ay makakaranas ng banal na espiritu, mapalalaki man o babae, ay manguhula sila. So, at ang ipatuloy natin, ang iyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, uot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon ay ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipaghula sila. So maliwanag man, mga kapatid, na ang mga lalaki at babae ay magsisipaghula sila. Kaya sa ating mga kaibigan, suriin po natin ng maigi, hindi po dahil yan ang ating narinig, dahil yan po ang itinuro sa atin, hindi po, maging mapanuri tayo. Saliksikin po natin ang scripture. At din sa Acts 2:4, tingnan po natin kung nangyari po ito. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangapasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So ang speaking in tongues, ito po ay isa sa mga gift. Ngayon, sino po ang lahat na ito? Balikan natin ang chapter 1, 12 hanggang 15 ng Gawa.
Nung magkagayoy ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo kasi ka-ascend lang po ng ating Panginoon doon po sa bundok ng olibo at pagkatapos mo mag-ascend ng Lord, nagbalikan sila sa Jerusalem at ang sabi po dito mga kapatid, nang malapit na sa Jerusalem na isang araw ng Sabat na lakarin at nang sila'y magsipasok sa bayan ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at si Judas na anak ni Santiago. So ang mga binabanggit dito, mga lalaki. At dito naman sa 14, ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae. At si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may 120. Kaya yung binabanggit doon mga kapatid na lahat ay nangapuspos ng banal na espiritu, it refers to 120 at ang 120 po ay binubuo po ito ng mga kalalakihan at ng mga kababaihan at lahat po sila ay nangapuspos ng banal na espiritu. Ngayon, binanggit ko nga po kanina na dahil lahat sila ay nangapuspos lahat at na binigyan na nakapagsalita sila ng iba't ibang wika at ang iba't ibang wika or speaking in tongues, one of the gifts of the Holy Spirit, basahin po natin ngayon mga kapatid kung ang lahat sila, pati babae ay napuspos, may posibilidad na makatanggap po sila ng kaloob ng banal na espiritu regardless kung babae o lalaki. 1 Corinthians 12:4 hanggang 6. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Kaya maliwanag mga kapatid na ang espiritu ay siya po ang nagbibigay ng mga kaloob. At dito po sa 1 Corinthians 12:28, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. So, one of the gift po ay yung administration, yung pamamahala. Ngayon, mga kapatid, bakit yung iba, pag sinabing guro, tanggap nila ang babae, pero pag sinabing apostol, o pag sinabing propeta, pag sinabing pastor, bakit hindi nila tanggap? Na ito, balikan natin, sabi niya, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob, sa pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika, mga kapatid. Kaya maliwanag at dagdag pa ho natin para huwag tayong magulumihanan sa Ephesians 4:11 at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Wala pong sinabi dito kung lalaki o babae. Pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ibanghilista at ang mga iba'y pastor at mga guro. At uulitin ko bakit ang iba accepted. Pwede ang babae maging guro sa church pero magpastor hindi. Hindi po. Ang guro dito ay nakahanay sa propeta, sa apostol, sa ebanghilista, at maging po sa pastor. Kaya mga kapatid, maliwanag na kung ang guro ay pwede sa babae, pwede rin po ito sa lalaki. At gayon din po ang pagpapastor. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Kaya itong kaloob na to, regardless kung ano ang gender, mapalalaki o mapababae man, basta binigyan siya ng kaloob ng Holy Spirit dito sa fivefold ministry. Kasi ang sabi po dito sa Galatians 3:28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So, ang Panginoon hindi na po pala tumitingin sa gender kung lalaki o babae, basta pinagkalooban ka ng Espiritu Santo, pwedeng pagkalooban ang babae ng maging apostol, pwedeng pagkalooban po ng pagiging propeta, ebanghilista, pastor at guro. Kaya maliwanag ito mga kapatid na dito sa Ephesians 4:11 wala pong gender at pinatunayan ito sa Galatians 3:28 na walang magiging lalaki o babae man.
Ngayon, tingnan po natin sa Bagong Tipan. O ngayong pastor, patunayan po natin kung talagang hindi na po, regardless kung babae o lalaki, basta pinagkalooban ng kaloob ng Espiritu Santo. O tingnan po natin sa Acts 21. Panahon po ni Pablo itong Acts 21:9. Ang tao ngang ito'y may 4 na anak na binibini. Ano yung binibini? Babae po yan, na nagsisipang hula. O kita mo, nagprophesy. Mga babae, mga kapatid. Buksan lang po natin ang ating puso, ang ating isipan. Huwag tayo maging dogmatic, nakikipag-away ho tayo. At pagpipilitan natin ang babae, hindi pwede. Pinaliwanag na po natin kanina yan, na ang pamumuno na tinutukoy doon, hindi pamumuno sa iglesia, kundi pamumuno sa lalaki, mga kapatid. Muli, sasabihin natin, kaya nga si Lord, regardless kung anong gender, yung fivefold ministry, pwede po, base kung ano po at sino po ang pagkakalooban ng banal na espiritu. Ang tao ngang ito ay may 4 na anak na binibini. Babae po ito na nagsisipang hula. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid sa churches in the New Testament. Akala lang po ng iba, kaunti lang ang church. Marami pa ang church sa Bagong Tipan. Kasi sa Bible, may binabanggit na churches in Galatian, churches in Ephesus, churches in Philippi, churches in Colossus, churches in Thessalonica, churches in Corinth, churches in Macedonia, churches in Rome, churches in Asia, and churches in Gentiles. At lahat po yun may mga elders and pastors, mga kapatid, mga matatanda ang tukoy sa Bible, mga elders. At ang elders, trinanslate po ito mga kapatid ng pastor. At si Pablo naman, ang trabaho niya to oversees by Paul as an apostle and as missionary. Kaya lahat ng churches na yan, ino-oversee po ni Paul kasi siya po ay apostle. Ngayon, balikan natin mga kapatid. Kaya itong mga nakadesignate sa mga churches sa way back sa kanilang panahon, dahil numerous po ang mga church puno na naitayo, marami pong mga manggagawa. At ito nga po ang binati ni Paul sa Romans 16:1 hanggang 15. Sa ating pong mga taga-subaybay, pansinin po ninyo, nag-interchange ang lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki, babae. Babasahin po natin. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Sincrea upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo sapagkat siya namay naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. Batiin ninyo si Prisca at saka si Aquila na aking mga kamanggagawa. Take note yung salitang kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epheneto na minamahal ko na siyang pangunahing bunga ng Asia kay Kristo. Batiin ninyo si Maria na lubhang nagpagal sa inyo. Batiin ninyo si Andronico at si Junias na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggo na siyang mga bantog sa mga apostol na sila na may nanguna sa aking kay Kristo. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa. Take note ulit, kamanggagawa kay Kristo at Istakis na minamahal ko. Batiin ninyo si Apeles na subok kay Kristo. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Aristobulo at batiin ninyo si Herodian na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang mga kasambahay ni Narciso, yaong na nga sa Panginoon. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa na nangagpapagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at akin. Batiin ninyo si Ansincrito at Flegonte, si Hermes, si Patrubas, si Hermas at ang mga kapatid na kasama nila. Batiin ninyo si Philogo at si Nereo at ang kanyang kapatid na babae at si Julia, si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila.
Ngayon, mga kapatid, tandaan po natin na lahat po ng binati ay lahat po yun mga kamanggagawa ni Pablo. Ngayon, mga kapatid, yun ay lahat ay mga naglilingkod sa mga iglesia. At tulad ng sinabi ko, may mga babae roon, may mga lalaki, at lahat po sila mga kamanggagawa. Ngayon, para hindi po tayo maliligaw na mga nagdudunong-dunungan at nag-aalam-alaman na ang babae ay hindi pwedeng mamuno, hindi pwedeng magpastor, ay tingnan po natin, mga kapatid, ang salitang kamanggagawa. Sa Greek word, ang salitang kamanggagawa ay sornegos. Sunergos, should I say. Sunergos. Ang ibig sabihin ng sunergos, companion in labor, fellow helper, fellow laborer, fellow worker, mga kapatid. So, yun po ang definition ng sunergos. Ngayon, gusto ko po ipabatid sa bawat isa sa atin ang salitang kamanggagawa, mga kapatid. Kasi, pag sinasabing kamanggagawa, ito po ay co-laborer, co-worker. Pag sinabing kamanggagawa, kung ano ang ginagawa ng isa, parihaw ang kanilang ginagawa. Ngayon, basa tayo sa Philippians 4:3. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na inyong tulungan ang mga babaeng ito. Take note ha, na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay sa aklat ng buhay. So mga kapatid, ang mga babaeng tinutukoy dito kasama sila Clemente, ay ito po ay kinonsider na sila ay mga kamanggagawa. O ulitin ko mga kapatid, halimbawa ang katrabaho ko, kung ako ay karpentero din po ang katrabaho ko. Kung ako po ay mason, kung may sinasabi akong katrabaho kong mason, di parehas kami mason. Kung sinasabi po sa Bible na sila ay kamanggagawa ni Pablo, therefore, sila po ay pareho ang trabaho, mapababae man o mapalalaki. Ngayon, doon sa mga skeptic pa nating mga kaibigan, hindi pa ho tayo kontento. Ito po mga kapatid, ang mga verses na tumutukoy tungkol sa salitang manggagawa o kamanggagawa, numerous. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing kamanggagawa, halimbawa nga po, pagkatuwang sa ministry, co-workers, fellow workers, anumang fellow laborers, mga kapatid, tandaan po natin na pariho po ang kanilang ginagawa. Ngayon, ang iba nating mga kaibigan, sasabihin nila, may mababasa po ba na pastora sa Biblia? Sa mga skeptic natin. Tandaan po natin, hindi rin natin gagamitin dapat ang salitang doktora kasi wala sa English Dictionary ang salitang doktora, kundi doktor lang. Ang salita kasi pong doktora o pastora ay Filipino term sa pagkilanlan at ito ay kinuha rin sa root word na doktor o pastor. Kasi sa Pilipino lang naman mayroon tinatawag na pastora. Pero ang totoo talaga, pastor lang, para lang ma-identify na babae. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan mga kapatid. Kundi maliwanag sa ating pag-aaral na ang mga kababaihan at mga kalalaki ng Panginoon, lahat po sila ay pinagkalooban ng kaloob ng Holy Spirit at lahat po sila ay pwedeng mamuno. Ngayon, doon po sa tinatawag natin na mga tinalakay natin, pansinin lang po natin ang grammar, ang context, ang i-interpret natin harmoniously at i-interpret po natin historically mga kapatid. Kaya ulitin ko sa mga skeptic nating kaibigan, sa mga sumusubaybay, sapat na po ito na makikipagtalo-talo pa ho tayo. Kasi ang iba, kaya po sila ganon, pinaninindigan kahit maling turo, dahil mapapahiya po sila dahil mali po ang kanilang turo o itinuro man ng kanilang pinuno. Kaya maliwanag doon sa Timothy at Corinthians, maliwanag yun mga kapatid,
na pinagbabawalan lang magturo at mamuno ang babae, hindi sa church, kundi sa kanilang asawa. At uulitin ko, kahit grade 1, may intindihan po yun. Aywan ko itong ating mga kaibigan, na mga kaibigan sa ibang pananampalataya, may mga pinag-aralan naman po, may mga utak naman po, may mga isip, pero hindi pa ho nila maintindihan itong binabanggit ng scriptures. Kaya dalangin natin na ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang magpaunawa sa bawat isa sa atin. Kasi minsan sa pagdidibate, sa pagtatalo-talo sa Word of God, hindi natin namamalayan na nasasalaulan natin, nababastos natin ang Word of God. Mga kapatid, we should respect the Word of God. Dapat i-consider po natin ang salita ng Diyos na ito ay banal at dapat irespeto at hindi po dapat ito mabastos at hindi po ito dapat masalaula. Take it, the Word of God, o take the Word of God with respect, mga kapatid. Ngayon, doon po sa mga nagko-comment ng kung ano-ano, hindi po sa ating mga kaibigan, pinapaalala ko po sa kapwa ko mananampalataya, hindi lahat po na nagko-comment sa Facebook ay may kredibilidad magturo ng scripture or magpaliwanag ng scripture. Kasi if you will check their background, ang tanong, sila ba talaga ay nag-aral? Kasi mahirap po yun, mga kapatid, yung hindi po nag-aral, tapos ngayon nagdudunong-dunungan, nag-aalam-alaman. So maliligaw po tayo, mga kapatid. Wala po yan pagkakaiba na kapag mag-opera ka sa isang pasyente at hindi ka nag-aral ng pagiging doktor, mamamatay ang pasyente mo. So in other word, maging po sa scripture, dapat pinag-aaralan, lalo na ang hermeneutics, paano po properly i-interpret ang scripture para hindi po tayo maililigaw. Kasi yung ibang mga nagko-comment sa Facebook, in fact, hindi pa nga nababasa ang Biblia from Genesis up to Revelation ng iba dyan. Ang iba dyan, hindi pa ho naiintindihan. Ang iba pa ho dyan ay hindi pa ho nabasa ang lahat ng Biblia, whatever, what so on, what so forth. Kaya mga kapatid, huwag po tayong masyadong nagpapadala sa mga comment. Tingnan muna natin kung may kredibilidad itong mga nagko-comment sa Facebook, kung sila ba ay may kredibilidad talaga at may kakayanan talaga na properly ma-interpret ang scripture. Ito lang po, mga kapatid, ay hindi po para saktan ang damdamin ng bawat isa sa atin na mga kaibigan. Ito po ay caution lang or babala lang po, mga kapatid, na huwag tayong masyadong padadala sa mga nagko-comment. In fact, sa Facebook, I noticed lahat po, pag i-check mo ang kanilang profile, wala pong information. Hindi mo alam nga kung ano ang church. Hindi mo alam kung anong background o kung saan siya galing. Hindi mo alam kung taga saan siya. Hindi mo alam kung ano man ang kanyang mga accomplishments. So we have to check, mga kapatid. Kaya muli, ulitin natin, mga kapatid, itong ating inilahad, mga kapatid, maliwanag na ang babae ay hindi lamang pinapahintulutan na magturo at mamuno. Hindi sa church kundi sa kanyang asawa. Ngayon, yung binabanggit doon po na ang mga babae ay mag-aral na tumahimik, ang context po doon ay speaking in tongues. Na kung may tatlo na pong nagsasalita at walang nag-i-interpret, then learn them to be quiet. Kaya yun po, mga kapatid. At muli, ang tanong po, maaari po ba ang babae o ipinagbabawal po ba ang babae na mamuno sa iglesia? Mga kapatid, hindi. Pinapahintulutan, pwede ang mga babae na magpastor, mamuno, manguna sa isang iglesia. Basta ang mahalaga, ang magiging pastor na yan o mamumuno na yan ay tinawag ng Diyos. Maliwanag na siya po ay may calling at maliwanag na binigyan siya ng kaloob ng banal na espiritu na maging pastor sa isang iglesia. Kaya mga kapatid, kung titingnan niya natin, ang mga babae, mga mga dedicated yan, mga devoted yan. Hindi po minsan tulad ng mga lalaki na hindi ganon. So, ang mga babae, kapag binigyan mo yan ng ministry, mas mas committed pa sila compare sa mga lalaki. Muli, mga kapatid, ang mga babae, ang mga taga-subaybay po natin na mga kapwa nating mananampalataya, pwede po kayo kasi ang Diyos wala pong itinatangi. Nagbigay siya ng kaloob sa iglesia, hindi sinabi doon na para lang sa lalaki o para sa babae.
at ibinuhos ng Diyos sa lahat ng laman, mapalalaki o mapababae, at mapalalaki o babae man, lahat sila ay pwedeng mag-prophesy. Kaya muli mga kapatid, balikan lang po natin ang ating mga tinalakay, ulit-ulitin natin panoorin, ulit-ulitin natin saliksikin, ulit-ulitin po natin mga kapatid, pagbulay-bulayan, and we will come up ng understanding na pwede po pala ang babae. Muli, mga kapatid, sana nakatulong po ang ating talakayan at mapagpala tayo ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na nagsasabi, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless po.